Arestado sa kapulisan ang top 4 most wanted person sa probinsya sang Antique sa barangay Poblacion, San Joaquin, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Rayman, 37 anyos, kag nagapangatubang sang 8 counts of acts of lasciviousness in relation to Section 5, Article 3 sang Republic Act 7610 o kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang operasyon ginpatigayon sang Kaluya Municipal Police Station kag San Joaquin Municipal Police Station. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, panayon ang masangkad nga operasyon sang kapulisan kontra wanted persons agon matagaan hustisya ang ilang mga nabiktima. Radyo Pilipinas News. Delegasyon sang SDO Guimaras sa Huebra Amit nag-abot na sa Pasig City. Nag-abot na sa ang Schools Division Office ang Guimaras nga magapasakop sa Huebra Amit 2026. Magatinirang delegasyon sa SDO Guimaras sa Pasig Trade School. Ang SDO Guimaras may harasing 610 ka delegasyon, 85 ka mga opisyales kag miyembro sa Technical Working Group, 362 naman ka mga atleta kag 163 ka mga coaches, assistant coach, chaperones kag mga trainer. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, mga atleta sa Huebra Amit ang nag-inabutan na sa bahin sang Pasig City. Ginabanta 7,000 magapasundayag sa Western Visayas Regional Athletic Association. Radyo Pilipinas. Sa detalye ang balita ni Marian Grace Ereñeta. Ginalauman nga malabot sa 7,000 ang magapasakop sa hiwaton nga Western Visayas Regional Athletic Association o kon Huebra Amit 2026 nga hiwaton sa syudad sang Pasig. Ginbugusan ini sa mga opisyales kag technical working group members, mga atleta, kag coaches, assistant coaches, chaperones kag trainers. Ang Schools Division Office sa Baclan may 955 ka delegasyon, Antique may 47, Capiz may 850, Guimaras may 610, Iloilo may 980, Iloilo City may 948, Pasig City may 865, Cagrojas City may 710. Magluwas pa diri may 723 pa ka officiating officials, kag 102 nga non-officiating officials. Gimpahayag ni Dr. Leonico Barredo, Chief Education Supervisor sang Education Support Services Division sa DepEd Region 6, nga preparado na ang tanan nga SDO sa hiwaton nga regional meet. Hiwaton ang opening program sa Marso 17 kung sa diin magalawig ang regional meet tubtob Marso 22. Hiwaton ang opening program sa Ricardo P. Palmares Senior Memorial Sports Complex sa Barangay Bacuranan, Pasig City sa March 17. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Agon mapabakod pa ang mga programa sa Gender and Development, ginbisita sa mga opisyales ang Olutanga, Zamboanga, Sibugay ang Gender and Development God Learning Hub sa probinsya sang Iloilo. Nakakuha sa dugang ihibalo mga opisyales tuhoy sa gender responsive programs sa diin makabenepisyo ang mga kababaihan, pamilya kag vulnerable sectors. Ang mga opisyal nagbisita man sa Tiendas Ilonggas booth kag ila nakita ang mga produkto lokal nga himo sa mga kababaihan nga entrepreneurs. Sa pagbisita sa mga opisyales sa Iloilo, ila nakitaan kung paano gin-integrate sang probinsya ang gender and development initiatives sa frontline services nga ginalakipan sang women empowerment, pagatag proteksyon sa mga kababaihan kag kabataan, nasubong man community-based support system. Radyo Pilipinas News. National rounds ang Young Farmers Challenge Season 5 hiwaton sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Hiwaton sa Iloilo City ang head-to-head business pitch competition kag national awarding ceremony sang Young Farmers Challenge o kon YFC Season 5 sa Abril 19 tubtob 24. Ini ang ginanunsyo sang Agribusiness and Marketing Assistance Section o kon AMAS sang Department of Agriculture o kon DA. Ang YFC isa sa madalayawon nga programa sa gobyerno para sa mga pamatanon nga handong nga maengganyo sila nga mag-explore sang madamo nga oportunidad sa agrinegosyo kag pagpanguma. Sa nasambit nga kompetisyon, lauman ang pagsambuwa sa mga national finalists gikan sa nunay tuhay nga rehiyon, bitbit ang ilang ginapabugal nga inobasyon kag produkto sa agrikultura.
Nebluan nga ang Western Visayas may 7 ka regional winners nga magatiglawas ang rehiyon sa national level. Ini ginalkipan sang Ferncrest Dairy Farms ng Guimaras, Abacadabra kag OD Bloclo and Feather Farm sang Aklan nga nagpangibabaw sa production category sang kompetisyon. Nangibabaw sa food processing category ang Banana Kingdom sang Iloilo kag Sirit Kuriit sang Antique, samtang ang KNL Ecofeed sang Negros Occidental ang nangibabaw sa non-food processing category. Nagdaog naman ang Agri-BNB sang Guimaras sa digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 500 million pesos nga excess income ginbalik sa mga ospital sa Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang kapintunga sa bilyon nga balor sang excess income kag wala na gamit nga mga cash advance sang siyam ka provincial kag district hospital para sa tuig 2025. Sunod sa provincial capital naglabot sa 487 million pesos ang ginbalik sang siyam ka ospital nga ginalantaw nga naghalin sa maayo nga collection efficiency sang ospital, mataas nga reimbursement kag mataas nga increased package rates sang PhilHealth kag coverage sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sang Department of Health. Sa nasambit nga surplus, 90 million pesos sa Iloilo Provincial Hospital, Alyosan District Hospital 67 million pesos, Ramon Tabiana Memorial District Hospital 41 million pesos, Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital 68 million pesos, Sara District Hospital 97 million pesos, Dr. Ricardo Provido Senior Memorial District Hospital 39 million pesos, Don Valerio Palmares Senior Memorial District Hospital 44 million pesos, Jesus Colmenares District Hospital 13 million pesos, kag Federico Roman Tirador Senior Memorial District Hospital 24 million pesos. Ang surplus igabalik naman sa General Fund para magamit sa iban pa nga proyekto o kun inisyatiba sa provincial government. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hybrid solar power systems ang DILG Antique operational na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita nagapanumbalik si Hope Torrichante. Operational na ang hybrid solar power system sa Department of Interior and Local Government Antique. Ginakabig naman ini nga timely sang DILG Antique kasunod sang panawagon sang opisina sang presidente kag Department of Energy nga magpatuman sang energy efficiency kag conservation measures. Sunod sa provincial office pinaagi sa sistema, ginasiguro sini ang padayon nga supply sang kuryente kag ginaduso ang sustainable energy source sa mga operasyon sang DILG Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbisita sang mobile soils lab sang DA sa Dao Kapis gindugukan sang mga mangunguha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Gindugukan sa mga manguma halin sa Dao Kapis kag kaingod sininga kabaruhanan ang pagbisita sang Mobile Soils Laboratory o kon MSL sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa unang adlaw pa lang sa libre nga serbisyo sang MSL sa Dao, nagdangat na sa kapin 150 ka soil samples ang gindala sa mga manghuma para sa libre nga soil analysis. Ang pasilidad magalawig sa Dao tungtod Biyernes Marso 13, gani ginapanugyan sa ahensya ang mga manghuma nga magdala pa sa ilang mga soil samples agud matumon ang hustong elemento kag pagdumala sang ila kaumahan. Sa nagiging nga simana, nangin madinalagon man ang pagbisita sang MSL sa banwa sang Maayon sa probinsya sang Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsugod na sa pag-obserbar sang 4-day work week ang talatapan sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6. Inibilang pagsunod sa memorandum mag-inisyo ni DPWH Secretary Vivencio Vince Dizon santos sa direktiba man ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang DPWH Region 6 magapatuman sang flexible work arrangement sa tanan nga empleyado epektibo sang nagligad nga Marso 9. Ang regular working days ang mag-aumpisa Lunes hasta Huwebes
Halin na alas 8 sa aga tubto balas 5 sa hapon kabahin sang energy conservation efforts sang ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:26 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Marso 12, tuig 2026 sa dugang pangabalita kag impormasyon. Please share, follow kag like lang ang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you sa aton sini nga mga listeners, kag mga nagaupod sa aton sini FB Live. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.